ng subdivision namin yun. So, nagka-candy crush lang ako. Tapos narinig yun, parang may sumabog na bomba sa likod ko. Yung ang lakas-lakas talaga. Biglang, oh my God! Yung gano'n ako agad. Tapos pag ano ko, yung security ko, napamura na. Okay. Ano nangyari? Binuksan ko yung bintana. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko yung mga sasakyan magkakaganon na. So naloka. Ilang sasakyan nakita mo? Ang nakita ko, yung Lalamove truck, nakabunggo siya dun sa Benz, tapos yung Benz nakabunggo pa sa isang kotse. Tapos sa likod ko pala meron pa. Pangalawa pala akong kotse yung binunggo niya, hindi pala ako yung una. May isa pa, tapos ako, tapos yung Benz bumangga dun sa isa pang kotse, hindi ko alam. So nung nakita ko, sabi nung security, boss, huwag kang bababa. Sabi ko, yung driver ng Benz. Kasi yung salpak niya, ito yung Benz, ito siya, ito yung truck, nandito Sa driver side sa talaga. driver side. Kaya feeling ko patay o duguan. No? Sabi ko, yung driver ng Benz. So bumaba na ako. So chinek ko, tulala silang dalawa, mga bagets, magjowa. So tulala, tapos kinakatok ko. Sabi ko, are you okay? Are you okay? Ginaganon ko na. Tapos yung babae, gumano na lang. Okay. Sabi ko, get out. You need to get some air. Right. Sabi ko ganun. Right. So ini-English ko kasi Benz yung sasakyan ko yung English. Hindi. Okay lang ba? Kayo labas kayo. Ginaganon kami. Naisip mo ba yun, ha? Ay, Benz sa sports car. Are you okay? Yeah. Get some air. Naisip mo ba yun? Nakakaloka. Okay, wait. So, ano? Injured ba sila? Nung pinalabas ko yung driver, sabi ko, anong tumama ba yung mukha mo? Sabi niya, kumampas yung ulo niya sa bintana. Pero hindi siya nagdudugo. Sabi ko, kailangan mong pumunta sa clinic. You have to have yourself checked. Sabi ko ganun. Kasi for now, baka wala ka na yung nararamdaman kasi ano ka pa eh. Kumbaga in shock. Tama. Diba? Tama. Pero ikaw wala kang naramdaman din. Wala. Alam mo kasi yung sasakyan ko, sobrang tigas daw nun. Okay. Yung sasakyan ko kasi, Cadillac Escalade. Okay. Sobrang tigas doon. Kaya nung nakita nila, sabi niya, sa sobrang tigas ng kotse mo na nawasak yung likod, ibig sabihin sobrang lakas ng bangga. Kasi hindi yan mawawasak na yun. Tapos yung kotse ko, gumanon, pero alam mo, yung para lang may sumabog sa likod ko, pero hindi ako na-shake, walang ganun. Okay. Sabi ko, ang sobrang ganda nung sasakyan na yun na hindi ako, walang wind down. Maganda yung shock absorption niya, no? Yung tunog lang talagang malakas na parang nasa loob siya ng kotse, ganun siya kalakas. Right. Kaya ang lakas ng tili ko. May nakakuha ng, meron kaming parang, nakita namin yung isang bystander, nakunan ka ng video, na inabutan mo pa daw ng tubig. Eh kasi namumutla sila eh. Siyempre lahat kami shocked, di ba? So sabi ko, are you okay? Tapos gano'n lang siya, opo. Sabi ko, kunin mo yung tubig ko sa kotse, sabi ko sa security. Tapos inabot niya, pinainom ko siya. Tapos sabi ko, ikaw din uminom ka, kahit di ka nakukaw. Sabi ko din sa driver ng Benz, tapos inom din siya. Tapos ako din, inumin ko na rin tubig kasi hindi ako makahinga. Right. Tapos pinuntahan ko rin yung driver ng truck. Okay. Sabi ko, kuya, okay ka ba? Sabi ko ganun, kasi tulala din siya. Eh, yung buong windshield niya, tumasak yung buo. Sabi ko, okay ba? Tumama ba yung mukha mo? May masakit ba sa'yo? Sabi niya, naka-seatbelt naman po ako. Yung ganun siya. Pero sigurado ka, walang masakit sa'yo. Hindi siya lasing. Tinanong, hindi siya nagsalita. Sabi ko, gano'n, nakatulog ka ba? Nasing ka ba? Tapos tulala lang, hindi siya nagsasalita. Pero putlang bigla siya. Sabi ko, gusto mong bumaba? Sabi ko, gumagano'n siya. Kahapon sa showtime, no, parang may pakiusap ka. Oo, kasi syempre, nung inano namin, sabi ko, ano ba tong truck na to? Lalamove truck. Tapos yung pinag-uusapan namin, tinatanong kasi ako ng pulis, nasampahan niyo ba yung driver? Sabi ko, sino bang sasagot? Kasi ang sabi daw, hindi daw sasagutin ng Lalamove. Kasi sagot daw ng, ng kontraktor. Nung may-ari ng truck. Sabi naman daw nung may-ari ng truck, hindi daw nila sagot. So sa driver nila pa sasagutin. Siyempre, oo, tama. Kasalanan naman talaga ng driver. Diba? Pero nakakaawa din, di ba? Paano niya sasagutin yung Cadillac at Mercedes-Benz at may dalawa pa siyang nabangga? Paano niya yun? Di ba? Paano? Kasi sabi ko yung pakiusap ko, sana tulungan naman nila yung driver. Tulungan ng contractor niya at saka ng Lalamove. Total, malaking kumpanya naman kayo, di ba? Ano ba naman yung, siyempre, tulungan, di ba? Bigyan na lang naman kayo dyan. Hindi yung biglang sa driver yan. Tapos yung driver, nag-overnight na siya dun sa presinto kasi ayaw naman namin siyang sampahan. Pero yung may-ari nung Benz, syempre,
naniniwala sila, merong accountability. Siyempre, meron dapat sumagot. Kaya magsasampa sila ng demanda. So, ako din, magsasampa din ako kasi hindi mo pwedeng ganun-ganun lang, di ba? Di ba? Someone is accountable. Tama. Di ba? Kung yung driver man ako, pero sana bigyan naman ng assistance nung lalamove at saka nung contractor niya, wag namang iwanan lang na mag-isa yung driver. Kaya sabi ko, tutulong lang ba sila o magbibigay lang ba sila ng reaction kung may namatay? Di ba kasi ganun yun, may namatay doon sa aksidente, di ba magre-reach out yung kumpanya, magbibigay yung so porket walang namatay, walang ganun. Dead man na Di ba? siya. So nakakalungkot din na iniwan parang hindi ko alam kung anong usapan nila, parang naiwan sa ere yung driver. Correct. Di ba? Pero talaga naman kasalanan niya yung driver. Pero syempre, di ba? Kasi what if may nangyari din sa iyo, Oo. o nangyari din sa dalawang nasa Benz, di ba? So, Siyempre meron ng mga accountable. Sana Tama. yung mga sa sila na